Sisimulan natin ang isang panibagong series at ito ay ating pamamagatan ng Faith That's Worth the Risk. Faith That's Worth the Risk. Sa Tagalog ho yan, pananampalatayang sulit, umaaring suungin kahit na may peligro. Umaasa ka na sa paggawa mo, na sa pagsunod mo sa Diyos, ang result niyan ay makakabuti at makakaganda sa iyong buhay. So yan po ang ating topic series ngayon, Faith That's Worth the Risk. At para magawa ho natin yung ganong klaseng pananampalataya, ano ang narapat ho nating gagawin? We need to stretch out, we need to strengthen our faith. Kasi po, pag hindi ho natin gagawin ho yan, wala pong makikitang ganap na pagbabago sa ating mga buhay. Ang defective na pananampalataya ang isa sa main reason na nakikita ko kung bakit may mga mananampalataya na ang buhay nila ay hindi mo makikita na malayo doon sa mga tao na hindi mananampalataya. Yes, they could be saved, but because their faith is defective. Yes, they understand that they have been saved through faith. Pero hindi po ito na-i-apply sa ibang bahagi ng ating mga buhay. So ganyan po ang topic natin. Yun po ang tema ng ating series sa ngayon. Na anuman ang kalagayan mo sa buhay mo, ang faith na ibinigay sa iyo ng Diyos ay mai-apply ho natin. Pero nangangailangan ho na i-stretch natin yan, nangangailangan na i-strengthen natin ang ating mga pananampalataya. May tatanong po ako sa inyo, sino po sa inyo ang gusto na ma-stretch ang kanyang faith? Pakitaas po ng kamay. Okay? Isa pa hong tanong, sino sa inyo ang gusto po na magkaroon ng matatag na pananampalataya? Pakitaas muli ng kamay. Salamat sa kapakumbabaan na mayroon ho kayo. Pag sinabi ho natin na kailangan ho nating i-stretch ang ating faith, ibig sabihin ho yan, ating iinatin. Ating pahahabain ho yan para malayo at malawak ang marating mo. Magiging influential ka sa trabaho mo, magiging influential ka sa family mo, it is because of your faith that is being stretched towards them. Ano pa ho? Ang ating pananampalataya, lalo na sa mga ganitong klaseng panahon, mahalaga po na atin po yung napapalakas. Yun pong napapatibay natin ang ating mga pananampalataya para hindi po ito basta bibigay sa panahon ng mga pagsubok. Now, ang isang napakalaking katanungan, bakit mahalaga na mayroon tayo ng ganitong klase ng pananampalataya? Magbibigay po ako sa inyo ng 2 verses at mula sa verses na yan, sasagutin ko directly ang katanungan na yan. Bakit mahalaga na mayroon tayong pananampalataya na matatag? Sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay mahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ito po ang gusto ko na i-highlight natin dyan. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung ikaw ay kumikilala sa Panginoon, ikaw ay isang mananampalataya at kailangan mo ang pananampalataya para mapatunayan na ikaw ay matuwid na anak ng Diyos. We need faith to show to the world, most of all to God, na tayo po ay righteous before God. Pero mayroon akong babalikan ho natin dyan, sapagkat ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang pananampalataya. Ibig sabihin yan, ang pagiging matuwid mo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hanggang sa ikaw ay bawian ng buhay at humarap sa Diyos, mananatili ka na mayroong pananampalataya. So ganon kahalaga yung pananampalataya sa isang Christian. Okay, another verse. Hebrews chapter 11 verse 6. Pansinin po niyo ang sinasabi ng Bible. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin? I-apply natin yan sa tao.
Pag hindi mo mabigyan ng kaluguran ang tao, hindi mo makukuha ang kanyang atensyon. The same way as with God. Without faith, we could not get the attention of God. Tuloy natin yan. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Yan po yun ang i-highlight natin sa verse na yan. Bakit kailangan natin ang pananampalataya? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, sa Kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Diyan galing po yun yung sinasabi ng ating senior pastor na pagka mga bagay, usapin patungkol sa Diyos ang ating pag-uusapan, kailangan ho natin ng pananampalataya. Ito nga lang po ang isang napapansin ko na magiging malaking katanungan. Ano po ba ang totoong pananampalataya? Kasi po, maririnig natin ito sa atin ng kapaligiran. Ako rin naman ay may pananampalataya. So maggalangan tayo ng pananampalataya. So with this lesson, mula sa ating titingnan ngayon, i-define ho natin ng mabuti kung ano po talaga ang pananampalataya at titingnan ho natin mabuti ang ating mga sarili. Kasi po, baka nasasabi natin na mayroon ho tayong pananampalataya pero hindi po pala talaga yun ang tunay na meaning ng pananampalataya na gusto ng Diyos na ipaunawa sa atin. Well, when I say faith, faith is not just a desire. Bagamat yung desire ay maaring mag-lead sa'yo para magkaroon ng pananampalataya, but plainly, faith is not a desire. Ngayon po, ilan po sa inyo dito ang naghangad ho talaga, sobra ang kanya pong desire na makapunta ng ibang bansa, na siya ay maging ganito o maging ganyan, makatapos ng ganito o ganyan, pero hanggang ngayon, nananatili lamang na pangarap yung matinding desire nyo na yon. Pero napakatagal na ho nun. So faith is not a desire. Faith is not pretending to believe in a lie. Hindi mo pipilitin ang sarili mo maniwala sa isang bagay na hindi naman talaga totoo. Hindi mo pipiliting paniwalain ang sarili mo na mahal ka nung mahal mo sa gayong ito ay may pinili ng iba. May mga alam mo ako na ganon kahit na nandoon na ho, pero pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili. No, mahal niya ako. Huwag ho ninyong pilitin ang inyong sarili na maniwala sa isang kasinungalingan, lalo na po kung ang nagsabi sa inyo niyan, pumunta na sa iba. Faith is also not a feeling. Bakit po? In reality, yung ating mga feelings nga ang humahadlang sa tinatawag natin na walk of faith. Kadalasan yun ang atin hong mga feelings. Ang humahadlang kung bakit hindi ho tayo nakapagpapatuloy sa buhay pananampalataya. Well, ang gusto ko na sabihin sa inyo, you need to go on in spite of the presence of feeling or not. Yun po yun ang pananampalataya. At ano pa ho? Faith is not bargaining with God. Hindi po faith pagka may kondisyon tayo na sinasabi sa Diyos. Hindi po yan pananampalataya. Madalas, naririnig ko po ito sa ilan, Lord, susunod ako kapag. Alam niyo po yung mga tao na yan, Lord, pagka mayroon na akong ganito, nandun ako sa church, hindi po nangyari ho yun. Kasi hindi ikaw ang magsaset ng kondisyon para tayo ay sumunod sa Diyos. Tandaan ho natin ito. We does not earn the favor of God by offering Him something. Hindi ho natin ho yun ma-earn yung favor ng God. Kasi po, may inuna ho tayo. May sinabi ho tayo sa Kanya na gagawin ho natin. We could never earn the favor of God by offering Him something. So if faith is not just a desire, if it is not pretending to believe a lie, if it is not a feeling, if it is not bargaining with God, then ano po ba talaga ang faith?
Okay, makinig ho tayo dito. Pakinggan niyo po itong mabuti, ang definition ng Bible sa Hebreo chapter 11 verse 1, New King James Version. What is faith? Now faith is the substance. Yung word na substance sa ibang translation, ginamit ho yung confidence. Kaya ka mayroong confidence kasi po, naniniwala ka ng isang bagay na pinanampalatayanan mo actually ay nag-i-exist. Yun po yun ang ibig sabihin ng substance. You are believing on something na though you do not see it, but you actually know it exists. Yun po yun ang ibig sabihin ng substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Evidence of things not seen. Kaya lamang po, mayroon lang akong gusto na makita ho ninyong mabuti patungkol sa verse na yan, kasi in reality, ang verse na yan, pwede hong gamitin yan ninuman. Kaya ingat ho tayo, titingnan ho natin ano po ang mga parameters kung bakit sinabi ng Bible ang verse na yan. Pansinin po niyo ito kung bakit nasasabi ko na yung verse na yan, pwede po yang i-apply ninuman. Ito po, di ba kahit na hindi nila nakikita, halimbawa, si San ganito o si Santa ganito, pero marami ho ang naniniwala na pagka nag-pray, pagka sumayaw sila kay ganito o ganyan, sila po ay magkakaroon ng anak or gagaling. At baka ang ilan sa atin noon ay mayroon ng ganong klaseng tawag natin, faith. Hindi naman ho nila nakikita yung kung sino man yun ang kanilang tinatawagan. Pero alam nyo, hindi ho natin i-apply, pwede nating i-apply yung faith na yan. Okay. Marami ho ang naniniwala kay mama, kayo na ho ang magdugtong, na pagka sila ay mag-pray o tumawag dito, sila ay maliligtas. Hindi naman ho nila in reality nakikita si Mama M. Pero naniniwala ho sila doon na pagka sila ay mag-pray, sila ay maliligtas. Now, does it mean that that's true faith? Now, para maunawaan ho natin kung ano ang real faith, nararapat na tingnan ho nating mabuti kung ano ang senaryo before sinabi itong Hebreo chapter 11 verse 1. Kasi pag tinignan ho nating mabuti yung mga previous chapters niyan, makikita ho natin na ang topic ng author kung bakit ibinigay ang ganyang definition, yan po ay pinatungkol niya doon sa true and living God alone. Nakuha po ninyo? Nung sinabi po itong, now faith is the substance of things hoped for, ang binabanggit ho dyan, pananampalataya mo yan na totoo na nag-i-exist yung Diyos na hindi nakikita. Na kahit na wala kang visual na nakikita sa Diyos, alam mo na siya ay nag-i-exist. Alam nyo na siya ay katabi mo. Alam mo na ang Diyos na yan ay hindi magpapabaya sa'yo. Now, kung ang tinatawag natin na faith na yan, based on this definition, ay ina-attribute natin doon sa true God, then that's the right definition of Hebreo chapter 11 verse 1. Hindi ho natin pwedeng sabihin na faith pagka inattribute mo yan sa hindi totoong Diyos. Kaya po ang tunay na faith, based on that verse, dapat ang pinapatungkulan ho niyan ay tunay na Diyos lamang. Now, basahin ho natin muli yung Hebreo chapter 11 verse 1. Sabayan niyo po ako. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Generally ho, ito ang gusto ko. Tingnan ho natin ho yung kabuuan ng verse niya yan. Ano po ang tinutukoy ng verse na yan about faith? Okay, evidence of things not seen. Yan po ang ating titingnan ho. Sino po ba ang nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita?
Only God. No one. So therefore, makikita ho natin that real faith is seeing from God's viewpoint. Nakuha niyo po. Yung word dyan na sinasabi na the evidence of things not seen, only God can see things that could not be seen. Therefore, makikita ho natin, ang tunay na faith is seeing from God's point of view. Bakit mahalaga ho na makita natin ang mga bagay-bagay, ang mga kaganapan ayon sa pananaw ng Diyos? Kasi po, pag circumstantial ang ating titingnan at wala ho tayong pananampalataya sa Diyos, malulugmo ka. Kaya po, pagka ang Diyos po ang nagsabi, may pag-asa yan. Ano ang tingin ng tao? Wala nang pag-asa niyan. Ilan ho sa atin ho dito ang tinaningan na ho ng doktor, humanly speaking by knowledge of the doctor, of the expert, wala na, tapos na. Ganito na lang ang pwede mong ibubuhay. Mabubuhay ka na lamang ng ganito. Pero dahil lumapit ka sa Diyos, ano ang sinabi sa iyo ng Diyos? Bibigyan kita ng ganito pa. Kaya ho napakahalaga na matingnan ho natin ang mga kaganapan sa ating mga buhay, ang mga pangyayari sa atin pong mga buhay sa tinatawag natin with the eyes of faith. Because sometimes yung mga bagay na akala ho natin ay obstacles, in reality, in the eyes of God, yun po ay mga opportunities na sinadya ng Diyos na ilagay sa harapan ho natin para kung tayo ay manampalataya sa Kanya, new opportunities, panibago na pagkilos ho niya, karagdagang kalakasan ng ating mararanasan mula sa Kanya. Pero in the reality, they could be obstacles. Ito pa ho, kung minsan ho, we could see a fearful man. Yung parang tao na wala na hong pag-asa. Pero alam niyo po ba kung minsan sa Diyos, ang tingin niya sa tao na yan, iyan ay tao na aasahan mo later on. Okay, labas muna tayo dito. I want us to see something here kung paano kinatagpo ng Diyos si Gideon. Punta ho tayo sa Judges chapter 6, verse 12. Judges chapter 6, verse 12. Nandoon na po tayo sa part na there is a need for us, lalo na po pagka-Christian, to see things in the eyes of faith. Ito po, nilapitan siya ng anghel, ito po yun ang sabi ng anghel ng Diyos kay Gideon, nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa inyo si Yahweh matapang na bayani. Well, gusto ko na maintindihan ninyo, wala pa siyang na-accomplish ng time na yon. In reality nandoon siya nagtatago. Nagtatago siya, pero ano ang sabi sa kanya? Matapang na bayani ng Diyos. Now, iyan po ang sabi sa kanya ng Diyos. Punta tayo sa verse 15. Verse 15. Sumagot si Gideon, paano ko maliligtas ang Israel? Tingnan niyo po ang aming sambahayan, ang pinakamaliit sa lipi ni Manase at ako naman ang pinakamahina sa amin. Nakita niyo po minsan ang tingin ng tao is situational, circumstantial. At hindi naman natin pwedeng ipasubalian yon kasi baka totoo naman yon. Pero ang gusto ko lang na makita natin, there are times that God disregards circumstances. May mga ganong klaseng pagkakataon sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po na bilang mga mananampalataya, makita natin ang pagkilos na gustong gawin ng Diyos ayon sa pananaw ng Diyos. Kasi pag hindi natin yan naiintindihan, matatalo tayo ng tinatawag na hindi ko kaya. Matatalo po tayo ng tinatawag na ginawa ko na yan, hindi ko naman nagawa. Nakuha niyo po ang ibig kong sabihin? Now, para lalo po nating maunawaan at makita yung kahalagahan ng seeing things from God's point of view, tingnan po natin ang isang kwento na matatagpuan sa Numbers chapter 13 hanggang 14. Ibibigay ko po sa inyo ang maikling summary niyan.
Mula po sa Egypt, si Moses at ang mga Israelita ay papunta na po sa Promised Land. In reality po, itong verse 13 to 14, nasa boundary na sila. Yun na po yun. Malayo na ang kanilang nalakbay. Ilang lakad na lamang dahil nasa boundary na sila, nandoon na sila sa tinatawag na Promised Land. Ngayon, ito ang ginawa ho ng Diyos. Pinagsabihan ng Diyos si Moses na magpadala ng tinatawag na 12 spies para isurvey. Para tingnan ho nila mabuti. Sa ngayon pa lamang magkakaroon na sila ng view na, ito pala ho yung ipinangako ng Diyos sa amin. At nagpadala ho si Moses ng 12 spies. At nang bumalik yung 12 spies after 40 days, mayroon pong 2 report ang kanilang ibinigay kay Moises at sa mga tao. Only 2 gave positive report. Na ang sabi ho nila, napakaganda ng lugar na ibinigay sa atin ng Diyos. Punta na tayo, tiyak ibibigay ho yun sa atin ni Yahweh. Pero mayroon ho dong 10 na nagsabi, maganda nga po yung lugar na yun. Pero hindi natin kayang gapiin ang mga tao na naroon. And the majority believe what they said. Now, ito ang gusto ko na makita ho natin dito. Bakit naging negative ang report ng 10? Bakit naging negative? The main reason is this, because they view the land with the eyes of fear. They view the land with the eyes of fear. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan para makarating doon. Now, what are the results once we look things with the eyes of fear? Number 1, fear will exaggerate my problems. Sa Numbers chapter 13, verse 27 to 28, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ito po, pinakita ho nila yon. Ngunit, ito po, nagpakita sila ng proof sa pamagitan ng mga bungang kahoy na kanilang dala, pero ito po yung verse 28. Ngunit, malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matibay ang muog. Bukod doon, naroon pa ang lahi ni Anak. Talon ho tayo ngayon sa verse 31 hanggang 32. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya. Take note of those words. Malalakas ang mga naroon, hindi natin sila kaya. Pagkat mas malalakas sila sa atin. Sa verse 32, hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, higante ang mga targa roon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Now, makikita ho natin dyan na ang nakita ho nila, ang lugar na gustong pagdalhan sa kanila ni Yahweh ay isang lugar na hindi nila kayang marating. Ang reason ho, mayroon daw mga higante doon. Now, totoo po ba na ang mga tao na to ay dapat nakatakutan? Gusto ko na makita ho natin yon. Totoo na mayroon pong higante doon. Pero totoo nga po ba in the real sense na dapat o silang katakutan? Okay. Labas ho muna tayo. Nung time na kung saan sila po ay palabas ng Egypt, sa previous verse, mayroon ho tayong mababasa na ganito. Sa Exodus chapter 15, verses 14 to 16. Basahin ho natin ito. Kasi po, andun tayo sa part na fear exaggerate my problems. Ang nakikita ho nila doon, hindi nila kaya. Dapat nakatakutan ang mga naroon. Totoo po ba talaga yan?
nabalitaan ng mga karatig bansa ang ginawa ng Diyos doon sa Egypt, kung paano iniligtas ng Diyos, kung paano gumawa ang Diyos ng paraan para yung mga humahabol sa mga Israelita na mga Egyptians ay pinuksang lahat ni Yahweh. Nabalitaan nila yon. So ito po yun ang sabi, ito'y nabalita at kinakatakutan ng maraming bansa. Parang manganganak, mga Filisteo, natakot na lubha. 15. Pawang nanggigimbal ang mga pinunong taga-bansang Edom, at nangasindak din ang mga dakilang tauhan ng Moab. Lahat, tingnan, ang pupuntahan nila, yan, Kanaan. Lahat sa Kanaan, nasiraan ng loob. Tuloy natin yan hanggang verse 16. Lahat sa kanila, sinidlan ng takot dahil sa taglay mo, si Yahweh ang binabanggit dyan. Dahil sa taglay mo na di birong lakas, sila'y parang batong di makakilos hanggang sa makaraan. O dakilang Yahweh, yaong iyong bayan, makaraang lahat ang iyong tauhan. Sa previous na mga situation, nang mabalitaan ho yan, nung lugar na kanilang pupuntahan, yung mga inhabitants noon, sabi, nanginig sila sa takot. Sabi nga, parang hindi makakilos, hindi alam kung anong narapat na gagawin. Yun po yun ang effect sa ipinakitang kapangyarihan ni Yahweh. But notice, ano po ang effect nung pinakita sa kanila yung kanilang pupuntahan na bigla hong nabago? Sila po ngayon ang natakot. Bakit to? They exaggerate the problems. May mga giants nga po doon. But the real problem is not the giants outside, but the fear inside. Yun po ang totoo nilang problema. Hindi po yun yung naglipana ng mga giants sa labas, doon sa Kanaan, ang tunay nilang problema. Ang tunay nilang problema ay yun pong takot na nasa loob ng puso nila. So what I'm telling you, once you overcome the fear inside of you, whatever giants, whatever problems is outside, with God's help, you could overcome them. Now, ito po kasi ang nangyayari every time we focus ourselves on the giants. Once we look on the giants, sa problems, with the eyes of fear, they get bigger and bigger. And the more you look at your problems, the more exaggerated that it gets. Mga kapatid ko ho, tanggapin man ho natin ito o hindi, ito po ang sitwasyon ng ilan sa inyo po. Mayroon din po akong ganito noon. Ito po, ilan po ba sa inyo na narito? Hindi ko naman po alam ano. Natatakot po na mangarap, ayaw na pong magsikap kasi po, mahirap lang naman kami. But I want to tell you, hindi kahirapan ang totoo mong problema. Ayaw mo lang talagang magsikap. Yun po yun ang totoong problema minsan eh. Maaari nga na mahirap ka. Hindi mo kontrolado ho yun. You might come from a poor father or a poor mother. Pero ngayon pa lamang, lalo na kung ikaw ay mananampalataya na, decide na wala na pong lalabas mula sa iyo na another poor person. Hindi mo yung controlled na kung saan nanggaling ka sa mahirap. Pulubi ang mga magulang mo. Pero huwag kang pumayag sa ngayon na isa na namang pulubi ang lalabas mula sa iyo. Mayroon ka na kasing magagawa sa ganun eh. So, we must not look at yung mga nangyari ho sa past. Ito po, ilan ho sa atin ang takot nang mag-try kasi bumagsak na noon. Hindi naman ako natanggap noon sa mga trabaho. Nagkaroon po ng takot. Let me tell this to you, brethren. Hindi ang past mo ang totoong problema. Tapos na po yun eh. May magagawa ka sa ngayon. Ang kailangan mo lamang nagagawin,
Magtiwala ka na anumang kabiguan ang naranasan mo noon sa panahon na ito dahil kasama mo ang Diyos sa buhay, ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa iyo. So yung number one, the result once we look with the eyes of fear, the fear that you have in your heart, which is your real problem, will exaggerate your problems. Pangalawa po, fear makes me underestimate myself. Pag sinabi mo na underestimate myself, ganito po yan eh. Wala pang laban, pero kinonsider mo na ang sarili mo, talo ka na. Yun po yun ang nangyayari pagka in-underestimate mo ang iyong sarili. Hindi ka pa nga nag-apply, lupay-pay ka na kagad pag uwi mo. Wala pa ho yung result kung natanggap ka nga ba o hindi. Wala, bagsak ako. Wala, hindi ho ako natanggap. Fear makes me underestimate myself. So we don't just exaggerate the problem, but at the same time, we underestimate our own abilities. May isa po akong kaibigan na lagi ko po itong sinasabi sa kanya. Okay lang na yung ibang tao ay magsabi ng negative things about you. Tanggap ko yun eh. Pero yung hindi ko matanggap, siya mismo ang nagsasabi ng mga negative things about himself. That's underestimating yourself. Don't ever do it. Huwag po. Lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya na ng Diyos. Numbers chapter 13, verse 13. At dooy aming nakita ang mga Nephilim. Pag sinabi po ng mga Nephilim, ito po ay mga malalaking tao. Ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. Ito yung word na gusto ko na makita natin. At kami sa aming sariling paningin. Ito yung problem. Kami sa aming sariling paningin ay naging parang balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Now, pag-focusan natin yung word ho dyan na ito ho, aming sariling paningin. How do you see yourself? Andun po yung malaking question eh. Bakit o tingin nila sila ay helpless? Bakit ang naging tingin nila ngayon sa kanilang sarili, wala silang ilalaban? Bakit ang biglang naging tingin nila ngayon sa kanilang mga sarili, ay parang naging kagaya nung sila ay nasa Egypt, na pagka sila ay pinahirapan, tanggap lamang nila ang lahat ng pagpapahirap na ginagawa sa kanila? Ay di po ba pinalaya na po sila ng Panginoon? They were no longer slaves. And in reality ho, ang naglilid sa kanila ay tao na tinawag ng Diyos, si Moses. At ayon sa description ng Bible, ang ipinakikita sa kanila that as if Moses is God to them. Kasi po, ipinakita ho doon ng Diyos sa pamagitan ni Moses kung ano po ang sasabihin ni Moses, nangyayari. God alone could do it. So doon pa lamang ipinakita na sila sa kanila ng Panginoon na ang naglilid sa kanila ay isang tao na pinakikinggan ng Diyos. Isang tao na dahil ito ay nananampalataya sa Diyos, kaya hindi binibigo ng Diyos. Nakuha niyo po yun, yung point na yun. But here in this situation, what did they sow? Their own. Ang aming sariling kakayahan. Brethren, kung nire-rate po ninyo ang inyong mga sarili, the way people sees you before, tandaan niyo po yun. If you rate yourself up to now, the way people rate or sees you before, then ito po, you will underestimate your capability or what you could do now. Ano po itong mga tao na, ano po itong mga sitwasyon na
Yung pilit ho natin, tayo po mismo ang tinutukoy ko. Pilit ho natin na dinidikit sa ating sarili. Lahi kami ng laging nangungutang. Kung minsan, ginana-justify ho natin yun eh. Lahi kami ng mga may sakit. Lahi kami ng mga mahihirap. Lahi kami ng mga walahong nararating sa buhay. Lahi kami ng mga hindi nagtatagumpay. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya na, sabi po sa Bible, you have been set free from the curse of the law. Kaya nang ikaw ay kumilala sa Panginoon, in reality, you become a brand new man. At yung brand new man na ginawa ni Jesus sa'yo, it is a life of success. It is a future of victory. It is a future that you will enjoy. But, bakit hindi ho natin yun naranasan? Kasi po, wala ho tayong, hindi sapat ang ating pananampalataya kung wala man para maniwala na ang Diyos ay kayang baguhin ang mga pangit na sitwasyon ko noon. Hindi sapat ang atin pong kakayahan, ang ating pananampalataya para doon. So diyan makikita ho natin, ibalik ko natin ho yung kwento. The real problem, ang real problem ng mga Israelites kung bakit in-underestimate nila ang kanila pong mga sarili, ito po ang tunay ho nilang problema. They focused on the strength of the giants, not on the strength of their God. That's their problem. And maybe, yan din po ang atin ng problema. Wala ho tayong sapat na pananampalataya na, Lord, si nanay may sakit na ganito. Of course, mayroon ho tayong tinatawag na generational. Pero ano po ang sinasabi ng verse sa Bible? Jesus came to set us free from the curse of the law. Yung tinatawag na generational curse is curse of the law. Wala ho tayong pananampalataya, hindi sapat ang ating pananampalataya. Yes, mahirap po kami ngayon, pero kayang ayusin ng Diyos ang finances ho namin. Magbibigay po ako sa inyo ng patotoo po regarding this one, that we should never underestimate what God can do to us. Nung magsimula po kami bilang mag-asawa, kagaya po kami ng mga mag-asawa na nagsimula as ordinary. Hindi po mayaman ang parents namin. Kaming dalawa ho. So nung kami po ay tumira dito po sa Tansa, alam niyo kung ano ang tanging dala ho namin? Kumot, damit ho namin, lutuan. Wala ho kaming ref. Sino sa inyo ang may ref na nang nagkaasawa? Mas mabuti pa ho ang kalagayan ninyo sa amin. Sino po ang may may higaan kahit na basta higaan. Huwag yung lapag ang tinutukoy ko. Kung nagsimula kayo na gano'n, mas maganda pa ang kalagayan ninyo sa amin. Sino sa inyo ang lumipat ng bahay na mayroon na akong sofa? Mayroon ng dining table, mayroon ng dining chair. Kung lumipat kayo ng bahay na mayroon kayong gano'n, kahit kunti ho o kahit na maliit, kami ho, wala. Lutuan lamang, damit. Yun po ang dala ho namin, kumot. Doon ho kami nagsimula. Nagkaroon ho kami ng anak. Mayroong pangyayari ho yung panganay ho namin, I think, almost 9 months, nalaglag po yan sa second floor ng bahay namin. Salamat na lamang, hindi pinabayaan ng Diyos ang amin hong anak. Nawasak po yung crib, pero ang amin hong anak, umiyak lamang. Pero wala ho kaming nakita na kung anuman. Except yung dito niya, mayroon po yung, ngayon, pag tinignan niyo po yung panganay namin, mayroon yung piklat dito. Doon po yun galing. Dahil hindi namin alam kung ano ang kalagayan, dala ho namin ang anak namin sa ospital. Tinulungan kami ng kapatid ni Mrs. Ganito po yung sitwasyon. Wala kaming pera nung time na yon. Kaya po, kung hindi ako nagkakamali, more than 1 o'clock na.
Hindi ho namin mayaya yung kapatid ni Mrs. na kumain. Ang reason, wala ho kaming pera na, as in pwedeng ibili ho. Napansin ho nila na wala ho talaga kaming pera. Sila ang nagpakain sa amin. Bayaran ho, sila rin ho ang tumulong sa amin. Alam niyo, nung time na yon, sabi ko, Lord, hindi na ho ako papayag na maulit pa ang ganitong klaseng sitwasyon. Do not underestimate yourself na kaya mo mag-arise mula sa isang sitwasyon na hindi mo maganda. Mayroon kang Diyos. Kung nagpaplano ka ng maganda sa iyo, lalo na ang Diyos, kaya hindi ka pababayaan ng Diyos doon sa magandang plano mo. Lalo na kung yung pagpaplano mo, magre-reflect ko yan ng goodness ng Diyos sa iyo. So never underestimate yourself. Don't ever do it. There is something that is in you that could slay the giants. It is your faith in God. Number 3, fear causes me to give up. Sa Numbers chapter 14, verse 3, bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo'y bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa at ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? Di po ba yan po yun ang prayer ho nila? Na mahango sila doon sa kahirapan na kanilang nararanasan sa Ehipto. But here they are along the way, right on the doorstep of the promise. In the fulfillment of the promise, here they are saying, mas mabuti pa, babalik na ho tayo dito. Bakit sila nagsabi na babalik ho tayo dito? Because their heart was gripped with fear. Yun po yun eh. Alam niyo ho, pag matutuhan ho natin yung tinatawag na hakbang ng pananampalataya, you could become the manager in your company. Kasi na-overcome mo yung tinatawag na fear eh. Now, isummarize ho natin itong ating tiningnan about the result once we look with the eyes of fear. Now, I want us to see here something. What happened to these people, the Israelites, who failed to see with the eyes of faith? Alam niyo po kung ano ang nangyari sa kanila pag pinast forward ho natin ang kwento ho. They lost the opportunity to reach the promised land. Eh, nandoon na sila eh. Boundary. Alam mo kung ano ang nangyari ho? Doon sa boundary na yun mismo, for 40 years, because of fear, because of unbelief on what God can do, ayun po, nagpaikot-ikot lang sila doon. Kung ito po yung boundary, nandito po yung promised land, dito sila galing on Egypt, nandito na sila sa boundary, ito po, nagpaikot-ikot na lamang sila, na kung sila ay nanampalataya sa Diyos, ilang hakbang na lamang, nandoon na po sila sa promised land. Okay lang sana na sila ay magpaikot-ikot. But let me tell this to you, brethren, unbelief is so dangerous. Because ang unbelief mo na yan, lagi kang magkakaroon ng pagrereklamo sa Diyos. Lagi mong questionin ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. And it is very dangerous for you. Kaya ano ang ginawa ho ng Diyos sa kanila? Not one of them reaches the promised land. Except yung mga maliliit na bata na ang sabi ho nila, ang mga anak namin hindi makakarating doon. Kung minsan ho, ganun ang Diyos eh. Patutunayan sa iyo ng Diyos kung minsan, yung sinasabi mo, walang mararating ang tao na yan. Dahil ang tao na yan ay nanampalataya sa Diyos, kung minsan, patutunayan sa iyo ng Diyos na ang kanyang pananampalataya ang magbabaliktad ng sitwasyon niya. And that's what God shown to these people. Kaya ho, dangerous pag hindi ho natin tingnan ang buhay ng mayroon pong pananampalataya. They wandered in the desert for 40 years. Okay lang kung nagpaikot-ikot. Ang problema ho, namatayo silang lahat except for Joshua and Caleb. Dear brethren, right now, with this message, decide not to die in the desert. Decide not to remain in poverty.
Huwag kang pumayag na hindi mo ma-achieve ang God-given goal. Church, huwag tayong pumayag na hindi natin ma-achieve yung plano natin na pagpapatayo ng church na to. Huwag tayong pumayag na wala tayong maitatayo na mga small group doon sa mga lugar na hanggang ngayon ay walang small group. Huwag tayong pumayag na hindi natin makikita sa isang worship service yung 10,000 souls unitedly worshiping and praising and serving our God. Bakit? Bakit hindi tayo dapat na pumayag? Simply because God made you a risk taker. God wants you to live by faith. Kaya brethren, para magawa natin ito, all we need to do is look to God with the eyes of faith. To achieve the God-given goal, look to God with the eyes of faith. Now, dito po naging iba sina Joshua at Caleb sa karamihan. Kahit pareho ang tao na kanilang nakita, ang nakita ho nila, kumbaga sa hayop, aso. Kumbaga sa hayop lang, example lang, hindi naman kuting ang kanilang nakita, parehong aso ho yun na mababangis Parehong sitwasyon ho yun. Pero bakit iba ang kanilang naging response? It is because Joshua and Caleb focused their eyes on God and on the promises of God more than the challenges that they might be facing. Higit pa po doon. Yes, mahirap, pero kaya. Nakuha niyo po yung point na yon? Yes, may panganib. Pero alam po namin, dahil sinabi ng Diyos, mararating namin. Yun po yun ang ibig sabihin, ang ibig sabihin nitong topic ko natin, yung looking through the eyes of faith. Alam niyo ang reason kung bakit ipinakita ng Diyos yung mga giants? Kasi po, gusto ng Diyos na makita nila ang reality. Realidad yan sa buhay. Magkakaroon ka ng problema. May pangarap ka, may plano ka, may mga kakaharapin ka dyan, may mga susuungin ka dyan. Mayroon kang mga dapat na mapagtagumpayan. That's reality. But, mayroon kang Diyos That's what makes the difference in the life of Christian. Yung Diyos na kanyang pinanampalatayanan. Kaya ngayon, dahil alam mo na mayroong Diyos na hindi magpapabaya sa'yo, lalakad ka ngayon, haharapin mo ngayon yung mga challenges na yan, yung mga struggles na yan, yung mga problems na yan with the eyes of faith simply because you know God will remain faithful to you and He will never leave you nor forsake you. Looking through the eyes of faith. Why? Bakit kailangan natin gawin ito? Faith changes my perspective towards problems. Ang mga tao po na mayroong pananampalataya sa Diyos, pwede hong awitin, nothing is too difficult for thee. And because I'm trusting that thee, God will make things not hard for me. Faith changes my perspective towards the problems. Numbers chapter 14, verse 7. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out an exceedingly good land. Iba ang kanilahong perspective doon po sa kanilahong pinuntahan. Bakit naging positibo ang kanilang tingin sa sitwasyon sa kabila ng may mga giants? Kasi focus po sila sa magagawa at sa katapatan ng Diyos sa kanila. Alam nila na sa kanilang pakikipaglaban sa mga giants na yon, mayroong Diyos na hindi magpapabaya sa kanila, mayroong Diyos na mag-iingat sa kanila, at mayroong Diyos na magbibigay ng tagumpay sa kanila. Ito po ang point ko ho. If you have the eyes of faith, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na shifting ng focus. Nandito ang problema mo, pero mayroon kang pananaw that in the midst of this problem that you are facing, you understand that your God is better than the great problems that you are facing.
Nandun nakikita mo yung Diyos. That because nothing is impossible with God, itong sitwasyon na yung kinakaharap, kaya po itong ayusin ng Diyos, kaya po itong baguhin ng Diyos, kaya po itong pagalingin ng Diyos, kaya po itong magpakita ng miracle ng Diyos. Nagkakaroon ngayon ng shifting. Alam niyo yung sinasabi ng ating senior pastor, from the self to the Savior, that's all that you need. Nahihirapan ka sa buhay, shift to the Savior, what the Savior can do instead of relying on your own ability, on what you have. That's what you need to succeed in life, to achieve the God-given goal. Bakit mahalaga po na mayroon tayong tinatawag na shifting ng focus? Because focusing on God, that's the one that increases our faith. Naiba ho ang ating perspective sa sitwasyon pagka ang tingin natin ay sa Diyos. Kung dati kasi, ang nakikita mo ay ang laki ng problema, nababago yan, nakikita mo na ang Diyos pala ay mas malaki kaysa pinagsama-samang malaking problema. Doon mo ngayon yun, marirealize mo. Bakit? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Nakafocus ka sa Diyos eh. At dahil focus ka sa Diyos, hindi pa hintulutan ng Diyos na yung pananampalataya mo ay mag-give way sa mga problema. Hindi ho yan papayagan ho ng Diyos. Focus ka kasi sa Kanya eh. Focus ka sa Diyos. So ito ho, looking through the eyes of faith, faith changes my perspective towards the problems. Number 2, ito po, faith shifts my focus on what God can do. Now, sino po ba sa inyo dito ang gusto po na mabawasan araw-araw ang fear o pangamba? Pakitas po ng kamay. May sasabihin po ako sa inyo na rapat ninyong gagawin. Another question, mayroon pa pong mga hindi nagtaas po. Sino po sa inyo dito ang gusto na kahit na medyo okay, malamang okay naman ang buhay mo, kaya hindi ka nagtaas eh. Sino sa inyo ang gusto na kahit na okay na ang buhay niya, mas lalo pa yung maging okay bukas? Pakitaas po ang kamay. Ayan, okay. Salamat po sa inyo. Main ingredient to experience that, focus on God alone. Focus on what God can do. Bakit to? It's our focusing on God that increases our faith about the ability and about the ableness of our God. Pag sinip po natin ang atin pong focus sa Diyos, doon natin makikita, doon natin mapapansin na ang ating pananampalataya ay nadadagdagan, matututuhan natin na mananampalataya, na panampalatayanan na sa harapan pala ng Diyos, walang imposible. Na sa harapan pala ng Diyos, lahat ng bagay ay kaya niyang bigyan ng solusyon. Yan po yun ang pangalawa. Faith shifts my focus on what God can do. Sa Numbers chapter 14, verse 8, if the Lord delights in us, alam niyo kung ano ang ibig sabihin ng verse na yan? Pag-focusan mo na ang ginagawa mo ay makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. So yun ang pag-focusan mo. Pag nagawa ho natin yon, dahil si Lord ay nalugod sa ginagawa ho natin, na paglagak ng tiwala sa Kanya, si Lord ngayon ang bahala doon sa ibang concern mo sa buhay mo. Okay, tuloy natin yan. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon. Si Lord mismo ang magdadala. Si Lord mismo ang gagawa ng paraan para marating mo yon, yung goal mo sa buhay mo. But, ito po, yun po ang atin pong pagsikapan. Mamuhay tayo na makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon.
Pag ginawa ho natin yan, ito, dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin ang isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulo. Sa Ephesians chapter 3 verse 20, mayroon na tayong ganitong mababasa na verse. Now, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin niyan, He is able to do exceedingly? Bibigyan ko po yun ng number para maintindihan ho ninyo. Alam mo, sa plano mo sa buhay, okay ka na, pati family mo, pag may 1 million ka, by numbers lang, example lang ho ito. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng able to do exceedingly abundantly? Higit pa doon sa inasa mo, higit pa doon sa plinano mo ang pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Yun po yun. But, mayroon yung but. Do you have faith to believe in God and obey God para ho yung buhay mo ay maging daluyan ng kanyang pagpapala? Now, hindi ho imposible ho ang mga bagay na yan, dear brethren. Hindi ho yan imposible ho. Bakit ho? Lahat ng pangako ng Diyos, yes and amen ho yan kay Jesus. Ano ang sabi ng ating senior pastor? Kapag Diyos ang nagsabi, yan, okay. Ay, John 3:16. Memorize nyo. Number 3, faith helps me achieve the promises of God. Numbers chapter 14, verse 30. Pansinin nyo po ito. Dahil mayroon ng 2 tao na nampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil mayroon ng tao na niwala na kayang gawin ng Diyos yung kanyang sinabi. Ito ang atin ngayong mababasa sa verse 30. Except for Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun, you shall by no means enter the promised land. Yung gusto ko na pansin yun, except. Therefore, kung sila dahil sa kawalan ng pananampalataya ay hindi na-achieve ang kanila pong mga magagandang plano, ilalagay mo ngayon yung sarili mo, except hindi ka mapapasama doon. Hindi ka mapapasama doon. Yun ang ibig sabihin ng except for Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua. Tinitiyak ko yan ng Diyos, except. Dahil sila ay nanampalataya sa pangako ng Diyos. Nagbigay ng katiyakan ng Diyos. Ang 2 ito ang makakarating doon sa ipinangako ko. Why? They say things with the eyes of faith. They say things based on how God view things in their life. Now, mayroon po akong gusto na makita ho natin dito. Kasi yung number 3, faith helps me achieve the promises of God. What allows them to enter the promised land? Dahil po ba ang 2 na to ay magaling ho ito sa labanan? Probably. Mga warrior ho ito eh. But, warrior nga ho sila compared doon sa giants. So their ability is not enough at all. At ang mga kasama niya, hindi ho mga warriors. Slaves ho ito. Ito po, hindi rin po ang kanilang status. Hindi nga po mga kilala yun eh. Sila. So hindi ho yun ang magdadala sa kanila sa promised land. So what brought them to the promised land? It is their believing on what God said to them before. Sinabi ho yun ng Diyos sa kanila eh. Mayroon akong inihanda na mabuting lupain para sa inyo. And they believe in it. Therefore, because God see faith in this too, that's why God gumawa ang Diyos ng paraan para ang 2 na to ay makarating doon sa promised land. Dear brethren, ang Biblia po, pag binasa ho natin, ay mayroong around 7,000 plus promises. And in our time, lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya, then recipient ka ng mga promises
na ito. At ang sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ito po, for all the promises of God in Him are, no? Yes, it's for you who has faith. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, in Jesus Christ, amen. To the glory of God through us. And those promises na binabanggit ho dyan, mayroon ng susi para makamtan ho niyan. Romans chapter 10, verse 17. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Okay, let me explain this further. Sabi ko po, yung mga promises na yan could be claimed by faith. Nagkaroon ka ng faith, yung faith mo hindi sapat. What will you do? Titigil? No. Sabi diyan, coming by hearing and hearing by the word of God. Let your faith be increased. Let your faith be strengthened. Let your faith be stretched. By hearing and hearing, idagdag ko na po, by studying, by reading the Word of God. Huwag ko tayong pumayag na, ay, wala naman nung nangyari. Hayaan nyo nang mag-increase yung ating pananampalataya. Kasi po, ang faith could be stretched. Faith could increase. Kaya po mayroong panalangin, Lord, help my unbelief, increase my faith. Help my unbelief. Kaya mayroong ganun klaseng prayer. Kasi po, in reality, faith could be increased. Kaya kung nakikita mo na ang sitwasyon mo ngayon, kaya nanatiling ganon, kasi sa tingin mo, mayroong kulang, mayroong ka pang dapat na gawin. Probably, ang number one ho doon na pwede mong tingnan, what kind of faith do you have? You could increase it by hearing and hearing the Word of God. Now, patapos na po tayo. Naniniwala po ako na tayong lahat na narito, gusto nating manampalataya sa Diyos. I'm sure of it ho. Ang tanong, ito po ang tanong na gusto ko na sana masagot natin ito. Pipiliin pa rin po ba nating manampalataya sa Diyos when things don't go according to our plans? Pipiliin pa rin po ba nating manampalataya sa Diyos kung hindi pa rin ipinagkakaloob ng Diyos ang matagal mo nang ipinananalangin sa Kanya? Pipiliin mo pa rin bang manampalataya na ang Diyos ay gumagawa ng himala, gayong hanggang ngayon, ang sakit at karamdaman mo ay nananatili. Gayong ang kahirapan mo ay nananatili. Gayong ang problema mo ay nananatili. Brethren, in the silence of God, ulitin ko po yun. When God seems silent to your heart's cry, will you still choose to believe? I want to tell you, brethren, even in the silence of God, God is still God. In the silence of God, God remains great. In the silence of God, God is still in control. In the silence of God, God is still able. And most of all, in the silence of God, God is still worthy of our faith. Kahit na God is still worthy of our faith. Habakkuk chapter 3 verses 17 to 18. Ang isang tao na nagpakita ng isang makatotohanang pananampalataya. Ito yung pananampalataya na tagos sa sirkumstansya. Ito yung pananampalataya na hindi nakabase sa sirkumstansya o sa kanyang nararanasan sa buhay. Magagawa ho yun? Yes. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Pansinin niyo yung word na bagamat. Pag makita ho natin yung word na bagamat, you are expecting something good, but the worst is happening. It is the worst that's happening. Yun po yun yung word na bagamat. Kaya sabi diyan, bagamat di mamumunga ang puno ng igos, at hindi rin mamumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Ito, another word, kahit. Pag ginamit mo yung word na kahit, you are expecting something.
And you know, God can do that which you are expecting. Kayang-kaya naman ng Diyos eh. Pero kung minsan may mga desisyon ang Diyos na ginagawa na hindi niya muna, hindi kaagad. O kung minsan, naiiba. Now, ito po, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, ito po, here is a man who is expecting great things from God, but in real situation, what he experiences in life is different from what he believes that God will. Ilagay po natin ang ating mga sarili ho doon. Sa banig ng karamdaman, pwede pa rin ho ba nating pasalamatan ang Diyos? Sa kabila ng kakulangan, hindi mo kayang pag-aralin ng anak mo, mananampalataya ka pa rin ba na ang Diyos mo ay may magagawa sa sitwasyon mo? Kung hindi man sa iyo, probably sa anak mo kahit na wala ka na. Mayroon po ba tayong ganong klaseng pananampalataya sa Diyos? Dear brethren, maaring patay ka na o maaring wala ka na. O baka ipapahintulot ng Diyos na ikaw mismo na nanalangin ay hindi makaranas ng iyong panalangin. Pero kung yung panalangin mo ay patungkol sa buhay pa sa ngayon, it could be sa anak mo, it could be sa kamag-anak mo, it could be sa future ng mga tao na malapit sa iyo, it could be patungkol yun sa dream mo, maaring wala ka na, pero dahil mayroon kang pananampalataya na hindi magpapabaya ang Diyos sa iyo, I assure you, in God's time, tutugunin, may gagawin ang Diyos doon sa mga panalangin mo. But for the meantime, kung wala, what will you do? Ito po yung sabi ni Habakuk, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Who of us will say it? Sinisiraan ka. Kay Lord pa rin ako. Kinakapos ka. Kahit maglagat ako, pupunta pa rin ako sa church. Ilan sa atin ang magkakaroon ng ganong klaseng pananampalataya? Dear brethren, what I'm telling you is this. What matters to God in reality is your faith. It is your faith. Yun po yun ang i-recognize ni Lord sa langit. Hindi ho yung ibibigay sa iyo dito na kaalwanan. Hindi ho yun sasabihin doon sa langit na, si ganito dahil nag-pray. Ayun, mayroon siya ngayong magandang bahay dito. No! Ang i-recognize ng Diyos sa langit, sa kabila ng, you remain faithful to God. Yun po yun ang papalakpakan doon sa langit. Yun po yun ang i-recognize doon sa langit. Ng tao na to, pwedeng ilagay ng Diyos ang kanyang pangalan, irregardless of. Like Job. Like Job. Mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa aking kaligtasan. Alam niyo po, pagbuhayo sa atin yung tinatawag na faith, in case na ipapahintulot ba ng Diyos na hindi natin makamtan yung ating mga pinakakasam, masaya ka na nalilisan sa sanlibutan na ito kasi alam mo, ligtas ka. Hindi mo nga nakamtan yun. Ipagpalagay na ho natin doon. Pero masaya ka pa rin. Kasi alam mo, doon sa pupuntahan mo, tapos na yung paghihirap mo, tapos na yung kaguluhan na maranasan mo dito sa sanlibutan. And what will bring you there is your faith in God. It is our faith in God. Romans chapter 1 verse 17. Balikan ho natin yung verse natin pong unang binasa. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Dear brethren, wala kang magagawa para gawing matuwid ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Gaano man ang kabuti ang gawin mo, tumulong ka man sa lahat ng mga nangangailangan, pero hindi ka pa rin magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos, what you need is Jesus Christ. Yung perfect righteousness ni Jesus Christ na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, yun ang kailangan mo. Paano mo ngayon kakamtan ho yun? Faith. So doon sa mga gusto na
kilalanin sa Jesus sa kanilang mga buhay. Lalo na't nakikita mo na kung hindi ka lalapit sa Diyos, baka lalo pang pahirap ng pahirap ang maranasan mo. You need Jesus Christ. Tanggapin mo siya bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Gusto kong maranasan ang kapayapaan, dala ng pakikipag-isa ko sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa puso ko mula sa mga oras na ito. Salamat sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Let me pray for you. Father, in Jesus' name. Ang mga tao na pumunta dito, Lord, ay may kanya-kanya pong mga need. Iba't iba po, Lord, God Almighty, ang kanila pong mga desire. Iba't iba ang kanila pong inaasahan sa iyo. Ang dinadalangin ko po lamang sa iyo, Lord, sa ginawa nila, Lord, na pagtugon ng mayroong pananampalataya at paghingi ng tulong mo. I pray, Father, patunayan po ninyo sa kanila na hindi mo binibigo ang mga tao na nagpapakumbaba sa harapan mo. Tugunin niyo po, Lord, ang kanila pong mga kahilingan. Bless these people, Father. Thank you for your goodness. In Jesus' name, amen.